Hello guys! Welcome po dito sa Salem, Massachusetts. Andito tayo ngayon sa bahagi ng Gallows Hill, isa sa mga lugar na konektado sa madilim na kasaysayan ng Salem Witch Trials noong taong 1692. Dito dinadala ang mga taong pinaghihinalaang mangkukulam at hinatulan ng kamatayan. Pero ang tanong, bakit nga ba dito ginagawa ang mga pagbitay noon? Noong panahon ng mga Puritans sa kolonyal na Amerika, karaniwan ang inilalayo ang mga lugar ng pagbitay sa mismong sentro ng bayan. Pinaniniwalaan kasi nilang ang mga lugar ng pagbitay ay marumi, malas, at may negatibong espiritu. Ayaw nilang malapit ito sa simbahan, pamilihan at kabahayan dahil maaring magdulot daw ito ng takot at masamang impluensya sa komunidad. Kaya, ang mga burol o matataas na lugar gaya nitong Gallows Hill ang madalas piliin dahil hiwalay ito sa mataong bahagi ng bayan at madaling bantayan ng mga autoridad. Sa kasagsagan ng histerya noong Salem Witch Trials, mahigit 200 tao ang inakusahan ng pangkukulam. 19 sa kanila ang binitay sa pamamagitan ng pagsasabit. Karamihan ay inosente at walang tunay na ebidensya laban sa kanila. Marami sa mga akusasyon ay bunga lamang ng takot, inggit, tsismis, at paniniwalang may kapangyarihan ang demonyo sa mga ordinaryong tao. Isa rin sa mga nakakagulat na katotohanan, hindi sinusunog ang mga pinaghinalaang witch o mangkukulam dito sa Salem gaya ng madalas nating napapanood sa pelikula. Ang karamihan sa mga nahatulan ay binitay. Mayroon ding isang lalaki na si Giles Corey na namatay matapos durugin ng mabibigat na bato dahil tumanggi siyang umamin o magsalita sa korte. Hanggang ngayon, nananatiling simbolo ang Salem ng panganib ng maling paniniwala at mass hysteria. Isa itong paalala kung paano kayang sirain ng takot at maling paghuhusga ang buhay ng mga inosenteng tao.